Magandang araw po muli mga ka-No Holds Barred. Sa araw pong ito, akin pong bibigyan ng komento itong naturang desisyon ni Vice President at now Naga Mayor Leni Robredo na tinuldukan na niya ang usap-usapan na kung siya ay tatakbo o hindi. Ayon po mismo sa statement na ipinalabas na ito po na may legit na nanggaling sa mismo kay Mayor Leni Robredo. Sinabi niya na siya ay hindi natatakbo at wala siyang intensyong tumakbo sa national position at ang kanyang intensyon ay maglingkod sa Naga at she's eyeing for the re-election for mayor in Naga. So ano po ang epekto ng kanyang desisyon? Sapagkat alam po naman natin na aminin man o hindi ng mga nasa oposisyon at pati po yung nasa administrasyon at pati po yung mga Duterte na walang ibang tatalo kay Sara Duterte kundi si Leni Robredo po lamang. Ngayon, ito po yung sagot niya siguro sa panawagan ni Trillanes at sa mga banat ni Trillanes na she is nonchalant for what's supposed to happen in the future in case Sara Duterte or any of the Duterte siblings would win the 2028 presidential election. So this is a very clear decision of Naga Mayor Leni Robredo that she is not eyeing for presidency this coming 2028 election. At ito na siguro yung kanyang tugon kay Senator Trillanes sapagkat siguro sumang-ayon na rin siya sa pananaw ni Senator Trillanes na kung hindi siya tatakbo, i-announce na niya. At kung tatakbo siya, i-announce niya na rin. Sapagkat whatever decision she would made, whether she would run or she is not planning to run, would actually affect negatively on the side of the opposition. Ano pong ibig ko sabihin? Kapag siya po ay hindi nagdesisyon agad-agad, siyempre po, alam naman ng oposisyon na siya yung pinakamalakas na panlaban, hindi sila makapagporma ng kanilang kandidato na lalaban o sasabak sa 2028 election. Kung siya po ay hindi pa magdedesisyon, dahil nga po, siyempre inaantay siya. Kung siya naman ay magdedesisyon agad, makakapili agad sila ng kanilang panlaban sa 2028 election. Ngayon, sino ba yung mga posibleng pumalit kay Vice President o Naga Mayor Leni Robredo para ilaban kay Sara Duterte? Dalawa lang po naman ang nandiyan. Yan po ay si Risa Hontiveros at saka si Bam Aquino. Ang naging problema kasi rito sa dalawang ito, si Bam Aquino walang issue. Ang problema kay Bam Aquino, yung kanyang mga sinasabi na hindi dapat dinala sa deheg si Duterte kung maayos ang ating justice system, yan po ay nagpapalakas kasi ng loob sa mga Duterte. Diba? Yan namang si Risa Hontiveros, sa gusto natin paniwalaan, yung pong mga maraming tao, DDS man o hindi man DDS, naniwala sa fake news na siya'y sumausaw doon sa PhilHealth na budget na nawawala. At hindi lang po yan, si Senator Risa Hontiveros po, bagamat legally ay pwedeng gawin ng mga senador yon, siya po ay may insertion din na umabot din sa mahigit sa halos 1 bilyon. So yan po, pwede po yung gawing issue. Pero kung si Leni Robredo po kasi ang tatakbo, wala pong issue eh. Ang gagawin lang nila, sabihin nila, mag-invent sila ng mga kwento, lutang, i-splice yung mga video, palabasin na yung 4x4, yung mga gano'n. Yun lang ang kanilang issue. May kung ano-anong issue na ibabato sa kanya. Na walang kinalaman doon sa governance, walang kinalaman sa corruption, walang kinalaman doon sa anomalya o anumang mga pagpabor, no? Dahil dito, talagang ang malakas na kandidato si Leni Robredo. Ngayon, ang kailangan nitong dahil sa ngayon ay nagdesisyon itong
si Leni na hindi natatakbo, itong kailangan ngayon malaman, makahanap ang oposisyon kung sino ang ipapalit sa kanya. Ngayon, ako may nakikitang isang panlaban, maliban kay Ontiveros at maliban kay Bam Aquino. Ako naniniwala na dapat patakbuhing presidente si Mar Rojas. Yan po paniniwala ko. Dahil si Mar Rojas, ito malinaw na malinaw, isang prinsipyo, kapareho ng prinsipyo ni Noynoy Aquino. At hindi lang po yan, marami ring nagawa si Mar Rojas. At si Mar Rojas ay magaling rin naman kahit papano. Hindi pa natin nasusubukan. Wala naman siyang issue ng corruption. Yung Yolanda ay inimbento lang po yun. Actually, lahat ng pera ay idinisburse at yung ibang pera ay binigay pa kay Duterte na hindi malaman kung saan ginasta. Sabi sa Marawi raw. Yung Marawi ngayon, wasak-wasak pa hanggang ngayon. So, naniniwala ako na kayang ibangon ng oposisyon ang kandidatura ni Mar Rojas sapagkat siya ang naging kapartner ni dating Pangulong Noynoy Aquino na napakalakas noon at siya naman po ay nakakuha ng malakas na boto o malaking boto sa panahon ng labanan nila ni Digong. Sa kabila ng katotohanan ng napakapopular ni Digong, si Digong ay dinala pa ng Iglesia ni Cristo, dinala pa ng ibang maraming mga relihiyon, ay hindi naman lumayo ng gusto ang lamang ni Digong kay Mar Rojas. Ngayon, yun ay panahong napakabango ni Digong. Ngayon, napakabaho na ng mga Duterte. Naniniwala ako, si Mar Rojas ang pwedeng ipanlaban. At yung pinapakitang mga pictures na magkasama si Bongbong Marcos at si Mar Rojas, yan po ay isang malakas na boto po yan, sapagkat pag ayaw man na o hindi, yun po kasi pag si Bam Aquino kasi ang pinanlaban mo at saka si Risa Ontiveros, mahirap silang sumama kay mahirap silang samahan ng mga loyalista Pero kapag si Mar Rojas ang pinanlaban mo, bukod sa all-out support ang Camping, Dilawan, pwedeng all-out support din ang tinatawag nating mga Marcos loyalist sapagkat walang masyadong issue ang Mar Rojas sa mga Marcoses. Yan lang po. At naniniwala ako na idagdag nila siguro si Mar Rojas sa mga pagpipilian nila na panlaban sa mga kandidato ng Duterte, sa mga Duterte. Dahil siya po si Sara po ang pinaka panlaban against sa kasalukuyang administrasyon at sa mga pinaniwalaang siya yung susunod na mangunguna sa eleksyon. Ang alam kong titibag lamang kay Sara Duterte kung wala ay si Leni Robredo. Pero kung wala si Leni Robredo, medyo mahirapan si Risa, mahirapan si Bam Aquino. Naniniwala ako kayang itumba ni Mar Rojas si Sara Duterte. Yun lang po.